Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo itong video na to. Marahil dinala ka ng mahal na pong Jesus Nazareno dito. Na-curious ka ba dun sa title ng video? O naghahanap ka ba ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka or ina-anxiety ka o baka sadyang deboto ka ng mahal na Senyor kaya naman gusto mo lang makarinig ng kwentong Nazareno. Pero kung sumakto lang talaga to sa newsfeed mo, sa timeline mo, kaya biglaan mo lang nakita, biglaan mo lang na-play, biglaan may nag-send sa'yo ng video na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na walang coincidence. Lahat ng nangyayari may dahilan. Marahil tinatawag ka niya. Magandang araw po. Ako po ay nagsishare ng mga kwentong Nazareno sa aking YouTube channel tuwing Biyernes. Nag-a-upload po ako tuwing Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, araw ng mahal na Senyor, para kahit po paano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bilang isang deboto, mission po namin na mailapit ang tao sa mahal na Senyor at mailapit din ang mahal na Senyor sa mga tao. Ang video po na to ay ginagawa ko rin para po maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na doon sa mga nawawalan na ng pag-asa at gutom na gutom sa inspirasyon, yung mga ina-anxiety, yung mga nade-depress, yung mga lugmok na. Yung video po na to ay sa sentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Minarapat ko pong tanging boses ko lamang yung maririnig nyo habang nagkukwento, at gumagamit lang din ako ng mga videos na ako mismo ang kumuha kapag ako'y dumadalaw sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala din natin sa tawag na Quiapo Church. Pero ang official na pangalan po nito ay Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ang simbahan po ay bukas 24/7. Yung makuha ko po ay hating gabi po yan. May mga pupunta po dyan, umulan, umaraw, umaga, gabi, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. Kung gusto nyo magdasal, gusto nyo kausapin ang mahal na Senyor, bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. Mapapansin nyo sa mga ganyang oras, nandyan po yung mga homeless, mga walang tirahan na nakikisilong sa gabi at gusto magpalipas ng gabi. Minsan naman makikita nyo rin, actually madalas, na nagpupunta din yung mga dekotse, mayaman, mga ayaw sumabay sa agos ng tao, lalong-lalo na kapag Biyernes, madami kasi. Kaya yung mga mayayaman pumupunta ng hating gabi. Sabi nila, yung mga artista rin daw, sila Dolphy noon, sila Coco, Martin, mga gabi rin daw dumadalaw minsan. So, ako po yung nagkukwento dito sa aking channel ng mga personal na experience,
Pero nagkukwento rin po ako ng mga kwento mula sa Biblia na sumasalamin din sa yung mga madaling makarelate tayo at mga magagandang kwento. At ngayon nga, ang nangyayari po sa bansa natin, alam naman po natin, maraming issue, maraming balita na hindi maganda dahil sa korupsyon sa gobyerno. Tayo po ay ninanakawan at maraming dismayado, maraming galit kasi ang laki ng mga taxes natin sa sweldo, sa mga bilihin, kasi bawat binibili natin merong patong na EVAT o yung expanded value added tax na 12%. Kahit candy, mula sa candy hanggang sa pamasahe, pagkain, fast food, lahat po yan merong tax. Kahit sabon, panlaba, meron. Kaya naman, syempre, hindi natin maiwasan na sumama ang loob kasi ang hirap na nga ng buhay, binabaha ka pa, tapos malalaman mo, ninakaw lang pala ng mga iilang tao yung mga taxes mo, no? Yung mga pera mo. So, meron po tayong tinatawag na 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses. At gusto nating i-share ngayon yung 7th Commandment na hango sa aklat ng Exodo 20:15 o yung Exodus chapter 20 verse 15. Ano ba yung sinasabi doon? Sabi doon ay napakasimple lang nung sinabi doon. Huwag kang magnanakaw. Yan yung 7th commandment. 7th utos. Huwag kang magnanakaw. Or thou shall not steal. So, gusto po nating i-emphasize yung commandment na yan. Yan po ay 7th utos ng Diyos sa mga tao. Kaya naman nakakalungkot na naturingan na ang Pilipinas ay laganap ang Kristyanismo. Halos 90% ng populasyon ng Pilipinas ay Kristiyano, Katoliko, born again, Methodist, Iglesia ni Cristo, halo-halo. Lahat po yan ay Kristiyano. Lahat po yan ay naniniwala kay Kristo. Lahat yan ay naniniwala sa Diyos. At lahat yan ay may Biblia na sinusunod. Ang nakalagay ho sa Biblia, ang turo sa Biblia, nandyan na nga ang 7th utos ng Diyos. O yung thou shall not steal. Pero bakit ganon? Bakit ang Pilipino, maalin man kung anong reliyon nila, Katoliko man o hindi, pero bakit ganon? Bakit parang napaka-natural na lang ang pagnanakaw ng mga nasa gobyerno? At hindi ito bago. Paulit-ulit na nangyayari. Kasi nga, ang Pilipino daw ay madaling makalimot at madaling magpatawad. Well, syempre, maganda naman yung madaling magpatawad. Kasi sino ba naman tayo para manghusga na wag na patawarin ang isang tao. Pero, sana hindi tayo nakakalimot. Kasi yun ang problema eh. Nakakalimot tayo at yung mga nakasuhan noon na nagnakaw, nakabalik sa pwesto. Paano nangyari yun?
di ba? So nakakalungkot na ngayon nandito na naman tayo sa sitwasyon na trilyon na yung ninakaw. Dati milyon lang nung panahon ng para mga 15 years ago. Galit na tayo sa fertilizer fund scam na halos 1 billion, parang nasa 700 million yata yun, no? Pero way back 2001, parang hundreds of million naman yung na-involve sa weteng payola, di ba? Kung tama yung tanda ko. Pero ngayon, trilyon na. Anong nangyayari sa Pilipinas? Palala ng palala. Trilyon na yung ninanakaw. At ang estimate pa daw ay halos 2 trilyon daw yung nawala last year mula dun sa budget na 6 trillion. So parang lumalabas na hirap ang Pilipino, pero meron naman palang pera. Hirap ang Pilipino, pero may budget naman pala. Ninakaw lang. Sana napunta na lang sa ospital. Sana napunta na lang sa kolehiyo, university. Sana napunta na lang doon sa tinatawag na MBN o yung minimum basic needs ng bawat tao o bawat Pilipino. Bilang isa pong anak ng taong na-angioplasty, nakakalungkot to makita yung mga nangyayari ngayon. Angioplasty po yung procedure na ginagawa kapag barado ang puso. At mahinang gastos po dito ay halos kalahating milyon. At nakakalungkot kasi ang ginastos namin nun nasa 750 total na lahat-lahat. Tapos lifetime yung gamot, halos 10,000 ang halaga monthly. Tapos malalaman mo, hindi naman kasi libre yung mga gamot, hindi rin libre yung angioplasty. Tapos malalaman mo, may mga gantong pagnanakaw, trilyon. Yung 1 billion pa nga lang, ilang ilang angioplasty na yun. Tapos malalaman mo, trillion ang ginastos. Di sana lahat ng heart bypass, lahat ng angioplasty, lahat ng dialysis, lahat ng kidney transplant, sana lahat libre na. Di ba? Sana lahat libre na. Sana wala nang nagdudusa sa mga ganyang klaseng sakit. Kung hindi lang ninakaw yung kaban ng bayan. Ngayon may mga nagpo-post na kung hindi ka pagalit, ay ewan ko na lang, ayoko namang suportahan yung galit, kasi ang galit kasalanan din. Kaya huwag natin hayaan na kainin tayo ng galit, pero dapat matandaan natin, dapat hindi tayo makalimot. At sana sa susunod na eleksyon sa 2028, sana siguraduhin natin na wag makabalik sa pwesto itong mga tao na involved sa korupsyon. Kesyo allegation lang o hindi, klaro, linisin muna nila ang pangalan nila, kasi masyadong sa ngayon kasi masyadong may mga direct na ebidensya. Di bali sana kung walang direct na ebidensya, pero ngayon may mga witness, may mga direct na tao na nagpapatunay na meron talagang nangyaring korupsyon. Meron talaga nangyari na pagnanakaw. Meron hong medyo viral na video ngayon, yung interview ni Cara David, kung saan nagkukwento siya ng mga kanyang storya din, mga faith story tungkol sa pananampalataya.
meron siyang isang nakwento, sabi niya, bilang isang reporter daw, parang pumunta yata siya sa isang probinsya kung saan may mga sinamahan siya na mangingisda ng isda ng sa dagat. At nung nangisda daw sila, dami daw isda na pwedeng hulihin. Kaya siya daw, sabi niya naman, since ang dami daw isda, sabi niya dun sa mangingisda, sabi, tara, kunin na natin yan. Ang daming isda, kunin na natin. Pero ang hinuli lang daw nung mangingisda ay mga isda na sapat lang para dun sa araw na yon. Kaya sinabi niya daw doon sa mangingisda, manghuli pa tayo kasi ang dami pang pwedeng hulihin na isda. Natawa daw yung mangingisda, sabi, bakit naman natin huhulihin? Meron na tayong isda para sa araw na to. Sapat na ito. Hindi na kailangan manghuli pa. Sabi naman niya, sayang naman, ang dami pang isda na pwedeng mahuli. Sabi ni Cara David na ganun. Pero sabi daw nung mangingisda, sapat na itong isdang nahuli natin dahil ito'y binigay ng Panginoon. Kapag kinuha natin yung maraming isda, baka bukas wala nang ibigay ang Panginoon. At doon daw nahimasmasan siya, sabi ni Cara David, na mabuti pa daw yung mga mangingisda na sinasabing mga uneducated men daw, kasi mangingisda lang. Pero sila pa yung nakakaisip ng ganon, na available na yung resources, hindi mo pa kinuha lahat. Ang kinuha lang ng mangingisda ay yung sapat lang para sa araw na yon. Kaya nakakalungkot kasi yung mga politiko natin, syempre, nakikita nila yan yung pera, yung kaba ng bayan. At nakakalungkot kasi kinain sila ng sistema. Napilitan man o hindi, pero kinain sila. Syempre, naniniwala tayo na walang taong pinanganak na masama. Pero nung nakita na nila yan, na-tempt na sila. Na-demonyo na sila. Kaya nagnakaw sila. Yun yung nakakalungkot doon. Meron ngang isang mayor na nagsabi, kung papasok ko daw ng politika, kung papasok ko daw ng politika, kailangan daw, decided ka na hindi ka magdanakaw. At firm ka na hindi ka magdanakaw kahit anong mangyari. Kasi napakadali nga kung tutusin magnakaw, dahil makikita mo na yung budget at meron ka ng access. Bukod sa meron kang access, meron kang kapangyarihan na galawin yan. Kaya kung hindi ka magaling at hindi ka malakas, talaga madadala ka. Kakainin ka ng sistema. Diba? Yun ang nakakalungkot doon. Meron pang isang senador na dating kongresista, mga 15 to 20 years ago, nung congressman pa lang siya, meron siyang record na isa siya sa pinakamahirap na congressman. Pero ngayon, nagawa niya pang regaluhan yung asawa niya ng singsing na nasa 100 milyon daw ang halaga. Anong nangyari? No? Dati itong congressman na to o senador na to, sikat pa siya. May mga nagpupush na gawin siyang presidente way back mga 2010. Kasi popular siya. Bata pa siya noon. Tapos, kilala kasi siya na anti-corruption crusader. Kasi lagi niyang kasama siya sa mga very vocal against dun sa presidente nung panahon na yun. Kaya nga nanalo siya na senador.
Kaya lang, ano nangyari? Kinain ng sistema. Diba? Nakakalungkot. Sana po lagi natin maalala yung ikapitong utos ng Diyos. Yun po ay para sa tao. Yung commandment number 4 to 10 ay para sa tao. Thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. At related din ho dyan yung 10 commandment. Yung thou shall not covet anything that belongs to your neighbor. O huwag mong pagnanasaan ng gamit ng iba. So sana lagi ho nating tandaan yan. Sana huwag ho tayo makalimot. Sana matuto tayo bilang Pilipino dito sa nangyayari sa bayan natin. Nakakalungkot, nakakainis. Pero wag ho tayong magagalit ng sobra-sobra dahil kasalanan din po ang magalit. At dito na po nagtatapos ang episode na ito. Sa susunod na Biyernes, ako po ulit ay may upload na episode. Sana po suportahan nyo yung mga susunod pa. At kung gusto nyo pong magbahagi din ng sarili nyong mga kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin. Babasahin po natin yung kwento nyo para mabahagi natin sa ibang kadepoto. I-send nyo lamang po sa nakikita nyo sa screen nyo, kwentong Nazareno at outlook.com. Huwag po sana kayo mahihiya kasi napakasarap po sa pakiramdam yung mga makatulong sa iba. Kasi hindi natin alam baka yung kwento natin, yun ang hinihintay nila. Yun yung makaka-inspire, yun yung makaka-motivate sa kanila. At posibleng yun ang makakasalba sa buhay nila. Hindi natin alam baka yun yung hinihintay nila marinig. Lalong-lalo na po yung mga suicidal, yung mga nawala na ng pag-asa. Para po sa lahat ng depressed, sa lahat ng may anxiety, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord. Sa mahal na po ang Jesus Nazareno. Pwede rin po, kung gusto nyo i-upload tong video na to, i-splice nyo, i-cut nyo, gusto nyo pong ilagay sa channel nyo, wala ho sa akin problema. Basta ho mapalaganap natin yung mga kwentong Nazareno. At kung gusto nyo rin po, i-share nyo yung video na ito, send nyo sa messenger para makatulong sa mga kaibigan nyo kung meron kayong makilala ng nangangailangan makarinig. Lalong-lalo na yung mga nalulugmok na nawawala ng pag-asa. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. Lagi po nating tatandaan na lahat ng nangyayari may dahilan. Walang coincidence. Lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.